Ang ganda niya kapag kagabi. Last time na nagpunta ako dito, morning eh. Wow! Di ba ang ganda? Yung Turtle Tower. Yan ang pinakasikat dito na area sa Juan Chem Lake. Ito yung order natin, cheesecake and coconut coffee. Ito yung area na iconic eh. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon sa video na to, nandito po tayo sa Sky Lotte Observation Deck. Actually, yung building pa lang. And after that, meron tayong pupuntahan ngayon na kung saan sikat na sikat dito, which is ang Juan Chem Lake. And of course, babalik tayo sa ating pinuntahan before na Note Coffee. Hanapin natin yung note natin doon. At ngayon, titikman ulit natin doon ng coconut coffee na kung saan nire-reserve natin sa entire Vietnam series natin. Dahil gusto ko talagang doon ko siya ulit matitikman. And aside from that, meron po tayong Binook kay Klook na bus sightseeing tour na kung saan yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, kung gusto nyo din mag-book, feel free to use my code POLIVE@Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Ngayon, tara po, let's go na. Pumasok na tayo dito sa loob ng building ito at pumunta tayo dito sa pinakataas niya. Let's go! Tara, magpunta po tayo dito sa B1 floor, okay? Dito po ang Lotte Observation Deck. Let's go! Grabe dito sa Hanoi, super lamig na. Kanina hindi ganito kalamig pero ngayon lumalamig na. Again, day check. It's already November 26 at ngayon daw ang first day ng winter dito. Sabi ng tour guide din natin na si Dylan, diba? At least nabutan natin. Ito yung mismong Hanoi Sky Lotte Observation Deck area. Kaya lang natapat pa tayo sa napakadaming estudyante. Balikan na lang natin later. Ayan, so nag-ikot-ikot lang tayo saglit dito at ala na yung mga nakapila dito kanina. Let's go. Ayan. So ito pala itsura dito sa loob. And actually parang tignan nyo ito yung price. Ano to price to ng Hanoi City Tour. Okay. So check natin kung magkano yung price ng mismong Sky ticket. Ito. Tignan nyo po. Ang presyo ay 280,000 dong. Value ticket na yon. Entrance adult 280,000. Child naman is 220,000. Convert natin. Ayan, tignan nyo. 649.96 pesos. Medyo mahal siya. Kasi guys, yan lang yung price niya kay Klook o 479 pesos. So yan, magbayad na tayo. 479 pesos. Mas mura pa rin siya kumpara sa mismong walk-in rate. Ay natin mag-processing. O diba? Yung mga ganitong same day booking, wag nyo po siya gagayahin. Ginagawa ko lang yung ganito para pagkumparahin ko yung walk-in rate tapos yung Klook rate. Tingnan natin kung ano yung mas mura. Pero so far, sa lahat ng mga na-experience ko, mas mura pa rin sa Klook kumpara sa mismong walk-in rate. I purchase ticket via Klook. Pinakita na natin na ating Klook code. Klook code tuloy. QR code. Ganito. Meron silang pa-English dito na ganito. Para meron tayong malamang facts about this area. To nakalagay pala dito. Ayan o, tignan nyo. Yung Lotte Center Hanoi stands tall at 272 meters with 65 floors. Medyo maano lang siya. Maliit. Hindi ganun katangkaran. Ay, wow. Grabe. Ito yung makikita here. O, diba? Ayan. Wow! Hanoi Sky Lotte Observation Deck! Yan, let's go up. Kanyang press siya. Press the button B1 or 65 lang. 65 ang ipipress natin para pinakataas. Wala tayong kasabay. Ang galing! Meron ditong Hanoi na ganyan. Hanoi Sky. Bakit gano'n? Nasa B1 na tayo. Hindi pa bumubukas tong ano dito. Diba? Okay. Wow, napakaliwanag naman dito. 65! I pressed it already. Grabe, ang liwanag. Ay, wow! Meron pa ganyan. May pa screen sa tuktok. Okay, let's go! Iba-ibang ano, Ay, sa Hanoi yun. Sa Hanoi yun. Ang sakit sa tenga. Ang sakit sa tenga. OA na naman. Pinakikita dito lahat ng mga lahat ng mga tourist attractions sa Hanoi. Ay, ano siya? Yung pressure sa tenga, nagpe-pressuring. Air pressure? Nakaka-pressure? Wow, ang corny nun. Ito, tignan nyo. Dito sa elevator mismo nakalagay. Ayan na, 65 floor na tayo. Let's go! Ay, ang liwanag. Ang liwanag! Ito. Diba? Bakit ang onti ng tao? Ba't parang hindi ganoon karamihan yung mismong tao? Ayan, tignan nyo. Hanoi Sky, change today, create tomorrow. Diba? And nagpa-picture tayo kay Kuya. Come on. Yeah. Okay, ikutin na natin. Para makita natin ang ganda ng lugar na to. Bakit ganyan dito? Bakit mayroong mga pahanbok? Okay. Kasi Lotte. Di ba mayroong ganito sa sa Korea? Sa Korea ata talaga nagsimula ito Kaya may pa ganyan. Tignan nyo. Adult, 40,000 dong per hour. Child, 30,000 pag family o 100,000. Kung gusto yung mag-rent, pwede mag-rent. Sarap naman sa tingin.
po tayo dito. Natatakot tayo ng slide. Ayan, napakita ko lang sa inyo yung nasa likod ng camera. Wow! Di ba ang ganda? Kitang-kita natin dito yung mismong Hanoi area. Grabe, nakakakilabot dahil nga ang tangkad-tangkad. I mean, ang taas-taas. And share ko lang sa inyo, ito po, 2014 to ito nagbukas. O diba? Matagal na niya. Since medyo wala naman tayo maibibida na fun facts about dito sa mismong Sky Lotte Observation Deck, gusto ko lang share sa inyo na related naman sa Hanoi, tungkol naman sa Hanoi. Alam niyo ba na yung Hanoi, siya yung capital ng Vietnam? Like ako kasi personally noon, hindi ko alam na yun yung capital. Akala ko ang capital is Ho Chi Minh. Nung pala, ito palang Hanoi. At itong Hanoi, since capital nga siya, dito po sa Hanoi, mayroong 8 million na population. Alone. Diba? Fun fact. Kung sakali naman na mag-Hanoi kayo, ang mga top tourist attractions dito, yung Old Quarter. Old Quarter, actually area siya na kung saan napakadami dong mga hotels, Quang Kem Lake, Temple of Literature, Hualu Prison, yan yung mga top tourist attractions dito. Puntahan natin itong area na to. Uy, dito pala sa side na to yung South Pole, oh. Soon, pupuntahan natin North Pole. Dito naman Indonesia, oh. Actually, nakakatuwa. Napuntahan na natin yan. Thank you, Lord, again. Dito naman, New Zealand. Sa side na to. Alam mo, ikaw gusto kitang puntahan kaya napakamahal mo. Napakamahal. Ito meron dito. Ah, nakikita. Kaya lang naman. Ay, namumog ba? Bakit? Grabe. Ang nakikita dito yung mga condominium. Oh, kita-kita yung mga tao nakikita. That's the view. Ayan. Ito na naman tong ano na to, oh. Ito na naman tong nakakatakot na ganito, yung may glass sa ibaba. Ay, ayoko yan. I cannot. Tignan nyo. Oh, nakakatakot, oh. I cannot. Sabi nila sa akin, pwede daw ako doon. Ayoko. Kakasabi ko lang. Alam mo ba, sinasabi ko na nagbukas ka 10 years ago na 2014. Ayun, oh, pinagdidiwang dito. 10th anniversary. Ang galing. Oh, ayan na. Oh, ito na. Ito na ang mga hinihiling nyo, guys. Hinihiling nyo na magpunta tayo sa mainland China. Binibigyan na tayo ng sign dito, oh. Ngayon, gusto ko malaman yung sagot nyo. Ano kayo if ever kung pupunta tayo dyan sa mainland China? Team Beijing or Team Shanghai? Ngayon, pwede ba mag-comment kayo sa comment section na to kung Team Beijing kayo o Team Shanghai? Let's make it happen. Next year, 2025. Ayan, dito may bar, oh. Meron dyan pa bar, kaya lang walang tao. Ay, bar ba? Oo, bar. Kasi ganito itsura ng table niya, oh. Parang ganyan, oh. Diba? Sabi, walang taong nagpupunta halos pala dito. Akala ko noong una madami estudyante, ganyan. Pero, doon lang sila sa baba. Hindi sila nagpunta dito. Ang galing. So, ngayon, mag-moment tayo. Itatayo ko lang yan. Then, mag-moment tayo dito. Nakita niyo ba yung ginawa ko? Parang lang akong tanga doon. May mga paganyan dito. Dito makikita niyo, uy! Seoul Sky, nakapunta na ako dyan. Tayo dyan nagpunta. Doon pala tayo nagpunta sa sa Busan Sky. Okay, so dalawa lang pala yung Lotte World Tower. Oh. Isa sa Seoul, tapos isa dito sa Hanoi. Paka-unusual ko nakikita yung mga sign na Afghanistan, ganyan, saka Mongolia. But look, andito sila. Dito sa side na to. Okay, let's go. Umalis na tayo dito at marami pa tayong pupuntahan. Ito na naman tayo sa way out. Wow. Meron parang yun sa Korea, mga picture spot. Dito sa meron ding Lotte Korea yung mismong exit. Okay, finally, andito na ngayon tayo sa Quang Kem Lake, o isa sa mga pinakasikat talaga na tourist attractions dito sa Hanoi. Ayan, as you can see behind me yung mismong katubigan. Ngayon, let's go, itutur ko kayo. Mismong Quang Kem Lake na to, meron tong lawak na 12 hectares. Ayan, as you can see. But hindi pa ito yung side na merong Turtle Tower na tinatawag. Ito po ang Turtle Tower na tinatawag. And as you can see, wait, hindi pala siya nakikita. Kala ko nakikita. Ayun, nakikita niya yung maliit. Yung Turtle Tower. Yan ang pinakasikat dito na area sa Quang Kem Lake. Hindi ko alam kung makikita nyo kahit medyo malayo siya. So ilalagay ko na lang dito sa screen yung mismo itsura ng Turtle Tower na naka-zoom in. At ngayon, kaya meron dyan Turtle Tower kasi dati meron ditong story na kung saan dito merong legendary golden turtle. Kaya ganun, meron ganyan dyan. And aside from that, ito, pwede kayo magpunta dito to relax, malamig dito, ganyan. Lalo na ngayon, winter season na dito sa mismong Hanoi, kaya mas perfect. Itong mismong Quang Kem Lake, ang sinisimbolo nito is Vietnamese independence.
independence, resilience, and spiritual heritage. If ever kung gusto niyo malaman yung pinaka-full story nito, and aside from that, meron kasi akong isang vlog na ginawa tungkol din dito sa One Cam Lake. Ayan, ilalagay ko dito yung mismong screenshot ng mismong vlog na yun, panoorin nyo na lang. Dito meron ganyang binebenta, as you can see, diba? Color green na siya. Yan. Ano siya? Color green na siya dahil sa mga lumot-lumot, ganun. Tapos meron diyang mga ano sa ilalim, aquatic plants. Yung itsura dito, oh. May mga ganyang klaseng puno. Kapag ganyan, imagine ko ahas eh. Ano itong ginagawa na to? Parang mga shop, ganun. Actually, di ba meron tayong binook na tour kay Klook? So, sa Hanoi Opera House yung mismong pick-upan nun o yung mismong ready. Matanongin natin kung pwede na dito. Kasi meron din sila dito eh. Let's check. Yan, pwede dito guys. Akala ko dun lang sa Hanoi Opera House. Pwede din pala dito sa mismong One Cam Lake area. Check nyo lang to. Hanapin nyo lang to. And ang pinaka-landmark niya is yung mismong parang sapatos na building. Oh, ayan oh, diba? At least nakuha na natin ang ticket natin. So, ganito tayo sasakay mamaya. And since 7:20 pa naman tayo pupunta doon, magpunta na muna tayo sa Note Coffee. Ayan oh, walking distance lang siya. And grabe, from here nakikita ko na yun. Napakataas. Go in! Ayan na. Let's go! Wow! Okay, so ano ba yung mga available nila dito na pwede nating ma-order? Naalala ko before na nagpunta ako dito at nag-vlog ako, medyo mahihain pa ako mag-vlog. But now, ito, makapal na mukha natin. Natin coconut coffee tapos cheesecake. So, 113 dong yun. I mean, 113,000 dong. Ito na, Note Coffee. I mean, the Note Coffee. Yung mismong coffee. 17! Let's go. 17! Oh my God, nakita ko na yung mismong note natin. Mamaya mabalikan natin. Walang nagpapatong. Thank you, Lord. May itsura dito. Diba? Super daming notes. Yan. So guys, meron tayong na-meet na viewer. Ate? Van. Ate Van and Ate? Zen. Ayan po, kasama nilang kanilang mother. Hello. Check muna natin tong taas. Ay, itsura dito. Alam ko na kung saan ko na ilagay yung note natin. Ngayon. Ito. Ayan siya. Nakakatawa guys. Nakita ko na yung note natin. Nandun. Kaya na lang natin order natin here. Okay guys, so medyo puno yung mismong cafe ngayon. And actually, noong unang nagpunta ako, hindi ganito kadami yung mismong tao. And ngayon nakita ko na yung mismong note ko doon. And now, magsusulat tayo ng bago. Ito yung available na mismong note here. Tapos mayroon din sila naman pinaprovide dito na ballpen. Tapos ito, dito mga nakalagay usually. And dalawa na lang natitirang note na bakante dito. Swerte tayo. At ngayon magsulat na tayo. Ang plano ko kasing gawin is ididikit ko itong bago kong note na isusulat doon sa old note ko. Kumbaga, pagtatabihin ko siya. At ngayon, since naaalala ko kasi noong una nagpunta tayo dito, medyo emotional yung part na to. Like, parang na-reflect ko lang na noong kasing unang nagpunta tayo dito guys, nagsisimula pa lang talaga tayo sa YouTube. Like literally, nagsisimula pa lang tayo. Wala pang gaano nanonood sa atin. Like parang, as far as I remember, parang ang nanonood lang sa atin nun, 400, 500, 700, and average pa yun. Like, parang, I mean, parang medyo matagal pa bago natin makuha yung ganung views. But now, natutuwa ako dahil kahit pa paano lumalaki yung ating community dito sa YouTube. Kaya I really want to extend my deepest gratitude sa inyong lahat sa pagsuporta sa atin at sabay-sabay nating lilibutin ng mundo. Pangako ko sa inyo yan. At ngayon, since meron tayong note dito, ang gusto ko lang sabihin sa note na to, magpapasalamat lang ako na nakabalik tayo ulit dito sa The Note Coffee. At the same time is, ang sasabihin ko lang dito is yung mismong current nating standing sa YouTube. What I mean is, kung ilan yung subscribers natin ngayon, kung ilan yung na-achieve natin at so far, kasi ito, sa YouTube ko lang naman siya ipa-plug. And titignan natin sooner pagbalik natin dito kung makikita pa natin siya. At the same time is tignan natin kung gaano kalaki yung progress natin from today going sa kung ano pa man ang mangyayari sa future. Okay? So yun, again, maraming salamat. Natutuwa lang ako kasi alam nyo, napakadami nagsisend sa akin ng mga pictures sa Instagram kasi ibinilin ko doon sa dati kong mismong vlog about this one. Ito, yung vlog na to, ilalagay ko dito yung screenshot ng vlog. Sinabi ko dyan na i-DM ako if ever kung makikita nyo yung mismong ganap. And natutuwa ako at nakatotoo naman. So much. Ayan, dumating na yung order natin. Ito yung order natin, cheesecake and coconut coffee. O diba? Ngayon ang gawin natin, tikman natin itong mismong cheesecake kung masarap ba. Ito ang cheesecake. Ang sarap. Ang sarap yung cheesecake, guys. Ang sarap. Kaya lang ang ayoko lang dito is yung mismo nasa tuktok niya. Kasi usually kapag sa cheesecake, gusto ko plain lang. Kaya lang wala kasing plain option eh. Actually, hindi ko ata nababanggit sa inyo
na mahilig po ako sa cheesecake. Hindi ko lang kadalasan na order kasi hindi available sa mga iba't ibang mga cafes na ating tinitikman. Again, yung bill nito, isang coconut coffee tapos isang cheesecake, 113,000 dong. Ayan, so as you can see, ang isinulat ko dito is November 26, 2024. Then, ayan, inilagay ko dyan yung mismong lagi nating sinasabi sa mga speeches natin na all together, we will reach places we never knew would be possible. So, ang ibig ko lang sabihin dyan, lahat tayo, pupuntahan natin lahat ng mga lugar na kung saan hindi natin alam na posible pala. Ganon. And, habang sinusulat ko to, hindi ko din actually alam kung ano yung mga bansa na pupuntahan natin in the future, pero sabay-sabay natin yung pupuntahan, sabay-sabay natin yung mararating. Inilagay ko din dyan yung signature ko. Then dito, nakikita nyo yung drawing na yan, naglagay ako ng evil eye. Yeah, para makontra ang kung ano pa mga masamang espiritu, ganyan. Then since, nakalagay dito, since 36,289. Ibig sabihin, yan po ang current nating subscribers. And babalikan natin to soon. At pagbalik natin dito, sana doble yan, triple o kung ano pa man. So yun, didikit ko to later. Tatapusin ko muna yung kinakain ko. Okay guys, so ngayon ipapakita ko sa inyo yung ating note before. Ayan, nakikita niyo ba yung color violet na yan? Ang nakalagay doon, Paul Ivan BG came here, enjoy your trip. Tapos, more travels to come. Tapos yung pirma ko ito. Nasa ano siya eh. Nandito siya mismo. So ngayon, ayan, maglakay tayo dyan ng isa ulit sa tabi naman. Or sa taas. Para if ever, pagbalik natin, makita pa natin. At kung sakali na makikita nyo to, is pwede nyo sa akin i-DM, ganyan, para makita ko na nagpunta kayo, ganun, or chinek nyo. And, re-reply ko kayo. Ayan, so sa tabi ko lang siya ilalagay. Hindi nyo ako nakikita, pero dun lang din sa tabi. Ayaw matanggal. Ito, ilagay na natin sa tabi. Here. Ayan, nasa taas siya guys. So, grabing buwis buhay to. Ito yung atin dati. Tapos ito na siya ngayon. Rainbow color. Ang saya ko lang sa part na ilagay na natin doon yung mismong note natin. Alam niyo ba, ang tagal kong inintay na maubos yung tao dito bago ako magsasalita at bago ako idikit yun. And ngayon, share ko lang sa inyo. Guys, again, yung coffee ay ano sa akin, parang acidic nga ako ganyan, di ba? I mean, acidic talaga ako. So, mamaya I think parang medyo magaganon-ganon ako. Pasintabi po sa mga kumakain yung parang ganon-ganon. Pero hindi naman siya magtutuloy-tuloy. Pero gusto ko lang i-share sa inyo sa mga mahilig sa coffee. Masarap po ito. Coconut coffee sa The Note Coffee. I-try nyo po. The best. So guys, meron tayo nakita dito na viewer si Ate Ching from Pasig. Marikina. From Marikina. Tapos yung mga friends niya si Ate, ano po pangalan niya? Belle, Ate from Belle. Pasig. Sa Ate Jo. Mga taga-NCR sila, tapos tayo taga-probinsya Nueva Ecija. Tapos nakita ni Ate Ching daw yung vlog natin na yung note. Kaya tinignan din niya doon yung atin. And kasi po, meron din po sa akin mga nagsisend na mga nanonood po na chine-check ko na dyan. Kasi usually natatapalan na. Pero andyan pa po yung akin. Kaya yun, mag-iwan po kayo dyan ng note niyo para balikan niyo after a year. Hindi ba yung akin? Yung note mo. Hindi na ba yung akin? Actually, yung note ko po dyan, medyo buwis buhay bago niya siya makuha. Kasi nasa taas, yun yung ginawa ko para hindi siya matakpan. Okay, so na magpunta na tayo dun sa mismong bus area. Let's go! Ayan, sa likod natin yung Note Coffee. Guys, hanapin niyo yung Note Coffee natin doon. I mean, yung note natin doon sa Note Coffee, ha? If ever lang naman, kung gusto nyo, then i-DM nyo sa akin sa Instagram. Ito yung area na iconic eh. Itong building na yan, super iconic. Okay naman pala dito sa One Chem Lake. Dati natatakot ako dito magpunta eh. Kasi may mga nai-scam daw here. Pero okay naman pala. Wala namang nang-i-scam. Mayroon dyang Hanay City Tour. Ito pa oh, may Hanay City Tour dyan. Sa ganyan tayo sasakay. But I don't know if same company. And if you guys are interested, yung link ng same activity is nasa description. And also feel free to use my code PaulIvanCluk para magkaroon kayo extra 5% of discount. Hi! I have a tour. This? Yes. Just right here, you are the Kaluk, yeah. Okay, so 7:30 pa talaga. Umupura muna tayo dito. Sige, umupo tayo. Ayan, One Chem Lake. Sit. Inyo, ito yung itsura ng One Chem Lake area. Diba? Ang kalmado. Tapos, at the same time, ang ingay. Alam niyo kung bakit? Dahil dito, may ginagawa dito mga parang, stall na
tuwing Pasko lang itinatayo. Ganun. Okay, it's already 7:30 na. Ngayon, hintayin na lang natin si Kuya. Sinabi ko na. Ngayon, follow na natin yung staff. Let's go! Saan tayo patungo? Ayun na guys! Ito na yung sightseeing bus. Okay, let's go! Dito tayo mag-hop on sa mismong Han Kem Lake area. Ayan, last stop is yung Opera House. Ayun, let's go! Upstairs! Ganda! Amaze ako! Ganda ang lamig! Dito nagbigay sila ng ganito. Brand new. Pang tenga. So, ayan yung Note Coffee, Ayan yung Note Coffee. Isa lang kasi yung ating kamay pang, let's insert it. Wala akong naririnig. Ayan! Ano to? Cathedral daw. Hindi ko naintindihan. Post office. Ay, yung publication pala. Hanoi Point. Ganda, Ayan. Ine-explain. Okay. Ito yung street, ang ganda. Yung street, train street. Actually guys, hindi ko ma-explain sa inyo lahat. Dahil, ang bilis magsalita ni Kuyang nagsasalita dito sa mismong tenga ko. And, ine-explain lang naman nila bawat stop. And if ever po, kung hindi po kayo aware kung ano yung mga stop dito, is ilalagay ko lang sa inyo dito sa screen. Ilalagay ko dyan isa-isa yung mga dadaanan, okay? Maganda siya, sulit siya kasi wala tong hop off, okay? So ang mangyayari, sasakay lang kayo, then 1 hour kayong iikot sa Hanoi, Vietnam. Then aside from that, malamig, tignan nyo, simoy ng hangin, and malalaman nyo yung history and culture nila by means of this na nasa tenga. Ayan, o diba? Ine-explain na ito po ay pinound ni President Ho Chi Minh daw. Yung area daw na to. Ano daw to? Ito yung area ng museum. Ganon. Hindi ko ma-explain sa inyo kasi kahirap mag-multitask guys. Pasensya na po. Ang ganda, okay tayo watawat ng Vietnam. Nakikita nyo ba sa screen? Ito daw ay binild noong 1812. Yung flagpole na yon. Best preserved remnant daw yon. Tignan nyo, dinaanan din natin tong mismong Ho Chi Minh Mausoleum. And ito. O, diba? Yan yung pinakita ko sa inyo sa ibang vlog. Okay, so ganun lang. Medyo mabilis siya, pero 1 hour. Ine-explain naman sa tenga nyo dito kapag ikinunik nyo dito mismo yung earphones. I-explain ko ano yung meron sa bawat lugar na dadaanan. Kaya lang ako hindi ko masyado nang na-explain sa inyo kasi nakikinig din ako. Aside from mabilis din siya magsalita, gusto ko ding makinig. And 1 hour yung mismong pag-ikot at hindi kayo pwedeng bumaba. Hop on lang, walang hop off, okay? Ganun. And also, if ever kung gusto nyo ito i-book, click nyo lang yung link below and also you can use my Klook code Paul I Want Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Dito yung drop-off niya sa mismong Opera House. Magpunta na muna tayo sa Opera House. Ipapakita ko na muna sa inyo. Then dyan na lang tayo mag-book ng ating Grab. Okay, sa mga shows, pwede kayo dito magpunta if gusto nyo. Though tayo siguro soon tatry natin yung ganyan. But now, hindi na muna. Tomorrow, medyo full yung schedule natin. Bago tayo umuwi, punta muna tayo sa mismong St. Joseph's Cathedral. Ayan, finally! Andito na tayo ngayon sa ating last stop bago tayo umuwi sa ating hotel. So, ito po ay pwede nyo i-grab. Ilagay nyo lang St. Joseph's Cathedral. Kaya lang tayo kasi medyo malayo yung ating pinag-drop-offan, which is doon sa mismong Hanoi Opera House. Almost 1 kilometer. 1 kilometer yung nakalagay sa mismong Google Maps. Ang layo dito. So, mura lang naman ang aking binayaran. 15,000 dong lang. Ito po ang itsura na. Diba, napunta na tayo before dyan. But at least, we're here again. Ang ganda niya kapag kagabi. Last time na nagpunta ako dito, morning Ganda, no? Bali, itong area na to, wait. Ba't ang gulo ng camera? Matatagpuan nyo ito sa mismong Hoan Kiem District. And also, alam nyo ba kung bakit St. Joseph? Kasi ito pong si St. Joseph, siya po ang patron saint of Vietnam. Search nyo yan if ever kung gusto nyo malaman. Itong mismong simbahan po na to ay ginawa to noong 1886, noong French colonial period. Kaya lang alam nyo, unfortunately, nung nagpunta ko nung una, sarado siya at ngayon sarado pa din. And if ever kung pupunta kayo dito, super busy po ng area na to. Tingnan nyo. Dito sa left side, as you can see, meron dito mga restaurants. Wait, papakita ko. Ayan, may La Place, may Vivienne, merong mga tour agency, bilihan ng banh mi,
Tapos ayan, mga coffee shops, may Circle K din, and dun sa dulo may Kong Cafe. Na kung saan kinainan natin yun doon sa Sapa. Ininuman natin ng may peanut butter na tea. However, kung gusto nyong makinig ng misa dito, ay dito po for international visitors is meron din silang English Mass aside from Vietnamese Mass. Plus, gusto ko lang i-share sa inyo na dito po sa Vietnam ay yung iba po mga tao dito ay non-religious. Like yung mga iba kong mga naging tour guide, yung mga iba natin naging tour guide, pagka kinakausap ko sila, tulad kanina si Dylan, panoorin nyo na sa food tour vlog, wala din siyang religion. Kumbaga, hindi sila religyoso dito, ganun. So, iba-iba. Pero ito, meron sila ditong Roman Catholic, meron din ditong Buddhism, meron din ditong Confucianism, mga ganyang level. So, deep research na lang if ever kapag gusto nyo pang malaman. So, meron din pala ditong Burger King tapos Popeyes. Ngayon ko lang nakita yan. If ever kung naghahanap kayo ng ganyan, meron ditong option. Yan, Kong Cafe. Masarap dyan. If ever, pwede kayo magpunta. Kaya lang tayo, hindi na muna tayo magaganyan dahil nakapag Kong Cafe na tayo. Ngayon ang gawin natin, bumili na muna tayo ng water dito. Circle K. Ayan. Dito siya. Teka. Kailangan natin water. Bumili tayo ng water kasi sa hotel natin medyo pricey. 20,000 dong doon. Pero dito 14,000 lang. If ever kung gusto niyo ng chips or bread. O, tignan niyo yung croissant dito. 17,000 dong. Yung chips dito, ayan po. Feel free to choose. Pero usually, ito yung local chips nila. 25,000 dong. Sige, try natin. Just in case, kung kayo po ay nakalimutan nyo, kunyari yung toothbrush, ayan. Ito ang mga presyo dito. Naglalaro ng 37,000 to 61,000. Dito mga sabon, meron dito mga sunscreen, pang shave. Pero usually naman meron ganyan sa mismo hotel. Price itong binili nating water and chips is 47,000 dong. Yung distance lang yung mismo hotel natin dun sa mismo St. Joseph's Cathedral. Malapit na tayo. Let's go! Finally, tapos na ang ating ganap ngayon. Bakit parang paling yung camera? So yun, tapos na. Sana po nagustuhan nyo ang ating vlog for today's video. And if ever kung nagustuhan nyo, feel free to like this video. And of course, kung meron kayong tanong, i-drop nyo lang dyan sa ibaba. O kung gusto nyo ng PM, i-PM nyo lang ako sa Instagram dahil sumasagot po ako dyan. Okay, again, ay patigas na po. So yun lang. Thanks!